Medyo na-scam kasi ako dito. Nabili ko lang siya 50 pesos. Kung tatanungin niyo naman ako kung paano yung fertilizer na ginagamit ko dito sa ating mga Homolumina robescens, ito po yung parang maroon yung kanyang... Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Paano ko ba napapaganda ang ating mga Homolumina robescens? So for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano alagaan itong ating mga Homolumina plant. Ang ating mga Homolumina plant ay isa sa native dito sa Pilipinas. Marami din po itong variety, may mga variegated, may pink splash na kanyang, yun yung mga medyo expensive na mga Homolumina. Pero ito yung nasa akin, ito ay native lamang po, which is green po yung kanyang dahon, tsaka meron pong dark under the leaf. Ayan, tignan nyo naman. Dark. Ito po yung parang maroon yung kanyang... Itong ating mga Homolumina plant, mga ka-jungle, ay maganda po ito. Ornamental plant. Pwede sa outdoor and pwede din sa indoor. Pero kapag ipapasok sa indoor, dapat may indirect sunlight. Hindi pwede na parang zero sunlight kasi mamamatay yung kanyang mga dahon o yung kanyang mga ugat. So, pinakamainam na pwesto dito is parang shaded kung nasa indoor. Pero pag nasa outdoor, pwede din po siya sa direct sunlight, pero may mga puno sa ilalim. Parang ganon. Para at least hindi sila masunog yung dahon. Yun lamang po, itong ating mga Homolumina plant ay isang dormant plant. Ibig sabihin, sometimes nabubuhay sila in seasonal po yung kanyang pagdadahon. Minsan, kaunti lamang po magbigay yung mga Homolumina plant ng mga dahon. Pero, napakaganda po kapag magbigay ito ng maraming dahon. Meron pong mga Homolumina na malalapad yung dahon. Ito kasi medyo maliit po siya na variety. Papakita ko po sa inyo yung mga lumalapad na dahon ng mga Homolumina. Itong type na variety ng Homolumina na white talaga siya. Ito yung lumalapad na dahon. Ito kasi itim na variety. So pag didilig naman dito, since maulan naman ngayon, hindi ako nagdidilig ng mga plants ko. Pwede siyang, yung pagdidilig twice a week or once a week lang kapag umuulan. Pero pag nasa loob ng bahay, kailangan nyo diligan po sila palagi para at least magbigay po sila ng magandang dahon. Kung tatanungin niyo naman ako kung paano yung fertilizer na ginagamit ko dito sa ating mga Homolumina robescens, MSG or Bitsin. Dinidiligan po sila ng MSG para meron din po silang nitrogen na vitamin sa kanyang soil para at least maging maganda po sila. So kung mapapansin nyo, may mga ang tawag ni spider web. Hindi ko po siya tinatanggal kasi nga alam nyo naman, baka breadwinner itong spider. Parang ano ako, ito naawa ako, tanggalin sila, ayan o. Natutulog pa nga sila eh. Ayoko tanggalin. Hindi naman sila nakakasira sa plants. Actually, yung ating mga, di ba, mga web. Okay. So, yon yung pag-aalaga dito. Napakasimple lang mga ka-jungle. So, story time tayo. Nabili ko tong halaman na ito when I was in summer. Kasi nga, nakita ko siya sa daan, pinapapara ko yung driver kasi nung galing kami sa Sulangan, pinapara ko, kuya, kasi Pacquiao yun eh, di ba? So pinapara ko siya kasi naka-display siya, parang store lang na pin-display yung mga plants. Nakita ko itong napakagandang Homolumina. Sobrang liit pa nito dati, tapos nabili ko lang siya 50 pesos. Kasi doon, mura-mura lang yung mga plants. Doon sa summer, parang dinidisplay lang nila para kung may makakita o makadaan, may bumili, yun lang. Para at least may pangkain, di ba? Ganon. So, binili ko siya ng 50 pesos. Pero actually, napakamura lang naman ito kasi, ordinary plant. O hindi siya yung mga rare plants. Pero alam niyo ba, yung mga Homolumina ay, lalo na yung mga variegated ones, sila yung pinakamahal talaga na variety ng mga plants na sobrang umaabot ng 15,000, 20,000 kapag merong dito, pink and white splash. Ang ganda nun. So ito pong nasa picture, yan yung pinakamahal na Homolumina na nakita ko. Ito naman na isa, story time, saan ko ba ito nakuha? Ay, oo, sa online. Yes. Ito naman sa marketplace. Medyo na-scam kasi ako dito. Akala ko kasi ito yung Gloriosum na
Anthurium gloriosum. Akala ko, sa picture kasi parang same sila. Tapos napupunta dito sa akin, hindi pala, malumila lang pala to. Diyos ko po, Rudy. Nabili ko siya ng 300 pesos, parang medyo na-scam ako. Pero okay lang naman, kasi nakatulong tayo sa seller. But anyways, meron din po siyang web, Hindi ko siya tinatanggal kasi baka naman, siya, breadwinner. But anyways, this is from online selling sa marketplace. Meron kasing nagbebenta ng mga mag-ingat tayo doon sa mga pinopost kasi same picture, tapos pagdating dito, hindi pala ganun yung plants na dumadating. Kaya naman expected ko, kasi meron akong application na nag-identify ng mga plants. Pinicturean ko siya kung ano talaga siya, Anthurium, pero Homolomina talaga siya, guys. Parang inaccept ko na sa sarili ko, hindi siya Anthurium. But anyways, nakabili naman na ako ng Anthurium ko. Dati kasi, nung nagsisimula pala ako ng maghalaman, gusto ko talaga mag-collect ng mga specific plants na dapat meron ako, mga collect lang ba. So, kaya naman binili ko ito kasi akala ko talaga social na ako pag meron ng ganito. Pero hindi pala siya, common plant lang naman siya. So, pero okay na. At least, actually, naputol ko na siya dito. Naputol ko na to. Yan. Tapos, tumubo na naman. Pwede mo siyang putulin para kung medyo hindi na maganda yung dahon niya, putulin mo lang siya, babalik siya agad. Para same lang ng buhay. Minsan nadadapa, pero pag bangon mo, maganda ka na. Ano ba yun? So, yun yung pag-aalaga dito sa ating mga Homolomina plant. Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Homolomina, pero Robescens yung kanyang scientific name. And it's very giving plants and also nice, also nice for beginners, mga ka-jungle. So yan mga ka-jungle ang ating Homolomina, paano alagaan at paano ko to napalaki. So I hope may natutunan kayo in today's video of how to take care of plants, and if you want to know more about how to take care of plants, you can subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page and also my TikTok account. And I will see you next episode, mga ka-jungle, because more plant, less stress. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! For today's video ay magtatanim tayo ng grapes dito sa ating garden. At titignan natin, mag-experiment tayo. Ito yung seedlings ng grapes. Ayan. So, dito natin ipupunla ang ating mga grapes. Ngayon naman ay itatanim na natin. Dito natin itatanim. So, ayan. So, dito natin itatanim, guys, ang ating grapes. Kasi mas maganda kung ipupunla muna natin sila para makikita natin kung magiging successful talaga ang pagtubo nila. So, para mga tatlo-tatlo ata. Ito yung matulis na bahagi ng ating seedlings ay nasa ilalim kasi ito yung parang sprout niya pag tumubo siya. Yan ang pagtatanim sa seeds. Yan. Actually, yung grapes talaga, tumutubo talaga sa Pilipinas, pero dito sa sa Leyte, hindi ko lang alam kung meron ng mga grapes dito. Kaya naman itatry natin, di ba? So, naitanim na natin. Ngayon naman, hindi na muna natin didiligan siya, mga ka-jungle, kasi medyo moist naman yung kanyang base ng soil. Para hindi ma-rot ang ating seedlings, hindi natin didiligan. Tapos, ipapaaraw muna natin. Update ko kayo sa susunod na week kung tutubo siya. Hello everyone! Naalala nyo ba noong nag-landscape tayo dito, tapos may bird nest fern. So, yung bird nest fern, nilipat namin kasi nasunog siya. Open kasi dito. But, I have a good news kasi, ayan, tingnan nyo naman. At yung zebrina, napakaganda na niya. Ayan, oh. Ang ganda. Naging healthy sila dito. And update din sa ating Syngonium white butterfly. Hiyang siya dito kasi nga, yung light, maganda. So, naging white siya. Lumalabas yung kanyang variegation. Ayan, gumaganda din ng ating Aglonema. Yung ating red ginger. Tapos, itong ating, medyo lang siya. Pero, tutubo na din siya. O, yun, no? Yung ating begonia. Ayan, no? Tapos, itong ating, chandelier plant
or what we called hanging plant. Ayan, tumutubo na din sila. So, update ko lang kayo kasi nga, nilandscape ko siya at naging maganda naman siya. And another one, I have here my rose. Update ko sa rose ko. Bumubulaklak na din po siya. Ayan o. So, yun. Napakaganda ang ating garden.